Alin nga ba sa dalawang to ang swak sa pangangailangan mo? Itong Insta360 X4 ba? O kaya itong GoPro Hero 13 Black? Well, masasagot natin yan sa videong to. Sa videong to, ikukumpara natin tong dalawang kamerang to. Ang Insta360 X4 na isang 360 action camera. Na ang ibig sabihin nakukunan niya yung buong paligid gamit itong dalawang lenteng magkabilaan. Now, pwede mo rin gamitin ang iisang lens lang para makapag-shoot ng mga videos katulad ng isang typical action camera. Now, meron itong malaking touchscreen sa harap, tapos 4 na buttons. Power, quick menu, lens selector, saka shutter button. Now, ang battery capacity naman ito is 2,290 mAh. Tapos dito sa loob yung memory card slot niya. Now dito sa taas naman, makikita natin yung USB Type-C port na magagamit naman natin for charging saka data transfer. Now itong GoPro Hero 13 Black naman ay isang traditional action camera. Meron itong iisang lente lang tapos dalawang screen. Isang malaking touchscreen sa likod tapos sa harap maliit pero hindi touch sensitive. Now meron din siyang dalawang buttons, power, saka shutter. Tapos yung capacity ng battery niya is 1,900 mAh. Saka dito sa loob, andito yung memory card slot din niya. Saka USB Type-C. For data transfer, saka charging rin. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang muna. Ang comparison video na to ay galing sa perspective ng isang motovlogger or content creator na nagmumotor. So magfo-focus ako more on sa workflow at paggagamitan ko. Pero susubukan ko pa rin na mai-address lahat ng katanungan na nasa isip nyo ngayon patungkol sa iba't ibang aspeto ng mga kamerang ito para makatulong sa pagdidesisyon nyo. With that being said, ituloy na natin ang comparison video na to. Unahin na natin yung pinaka-obvious, yung form factor. Ang Insta360 X4, pahaba, merong dalawang lenteng protruding magkabilaan at tumitimbang ito ng around 203 grams. Tapos yung mounting niya sa baba is 1/4 inch mount na standard ng mga selfie stick sa tripod. Now itong GoPro Hero 13 Black is a classic action camera. Yung hugis niya ay rectangular tapos merong iisang lente. Now tumitimbang naman ito ng around 159 grams. Now yung mounting niya sa baba 3-in-1. Bale, meron siyang 1/4 inch mount, meron siyang GoPro Fit na standard ng mga action camera. Tapos yung pangatlo, quick release system. Yun nga lang, wala siyang kasamang libreng quick release mount sa standard package. Kailangan mo pa siyang bilhin. Anyway, parehong maganda ang build quality ng dalawang action camerang to. Premium yung material na gamit, tapos halatang hindi tinipid. Of course, medyo concerning itong dalawang lenteng protruding ng Insta360 X4. Pero gaya ng nakikita nyo ngayon, meron itong lens guard. Kasi available yung lens guard sa standard package. Bale, itong nakikita nyo ngayon ay ang premium lens guard niya. Separately sold to. Pero, yun nga, meron siyang libre na kasama sa standard package. Yung standard na lens guard. Kung medyo alanganin yung sitwasyon ng pagsushoot mo, mabuti na maglagay ka ng lens guard. Now, itong GoPro Hero 13 Black naman, itong lens protector niya, natatanggal to. Pwede mo siyang palitan in case magasgas. Now, speaking of lens, dahil dalawa yung lente nitong Insta360 X4, kaya nitong kunan ang buong paligid niya. Tapos na itatago niya itong selfie stick. Kaya madalas tinatawag itong invisible selfie stick. At parang lumulutang ang camera sa mga shots mo o kaya parang may cameraman na sumusunod sa'yo kumukuha ng video. Pero in reality, itong selfie stick, hindi mo lang siya nakikita kasi andito siya sa gitna. Blind spot ng dalawang lente nitong Insta360 X4. In relation to that, meron kang kakayanan mamili ng unlimited na angulo after mong mag-shoot ng 360 video gamit itong kamerang to. Bali, magagawa mo yan sa Insta360 app gamit ang cellphone o kaya sa computer gamit ang Insta360 Studio. So bale, i-reframe mo doon yung 360 video into a flat video. Mamimili ka doon ng perspective o angulo na gusto mo. In contrast, itong GoPro Hero 13 Black, kaya lang nitong kunan kung saan nakaharap itong lente niya. Saka sa mga shots na nakalagay siya sa selfie stick, makikita mo to. Now by the way, parehong waterproof ang dalawang action camerang to up to 10 meters. Now sa usapang resolution naman, itong Insta360 X4 sa 360 video mode, ang max resolution nito is 8K 30 FPS. Pwede mo rin siyang ibaba to 5.7K at 60 FPS. At meron ka rin slow-mo sa 4K at 100 FPS. Sa single lens mode naman, yung max resolution mo is 4K at 60 FPS. Tapos meron din siyang Mi mode na gumagamit nitong dalawang lente niya pero yung output is
flat video na. Bale, sa Mi mode, since na-utilize niya yung dalawang lente niya, mas wider yung kuha kaysa sa typical na single lens mode. Now, ang kagandahan ng Mi mode saka single lens mode sa Insta360 X4, wala ka ng reframing na gagawin. Ang max resolution nga pala ng Mi mode is 4K at 30 FPS. Now, itong GoPro Hero 13 Black naman, ang max resolution nito is 5.3K at 60 FPS. Now, meron ka ring slow-mo option sa 4K 120 FPS, tapos 2.7K o kaya 1080p sa 240 FPS. So with that, nakakalamang itong GoPro pagdating sa image quality kasi nakafocus yung perspective niya sa iisang lente lang. Itong X4 kasi, although nakukuha niyang mag-shoot ng around 8K at 30 FPS sa 360 video, meron ka pang reframing na gagawin. So effectively, around 2.7K na lang yung resolution na makukuha mo dito. Now don't get me wrong kasi good enough resolution pa rin yun. Sa single lens mode naman, although makakapag-shoot ka dito sa resolution na around 4K, nakakalamang pa rin itong GoPro. Pero hindi na ganon kalaki ang agwat. Now, bukod sa na-mention ko kaninang high frame rate ng GoPro Hero 13 Black na 240 FPS saka 120 FPS, meron din siyang burst slow-mo feature. Bale, nagagawa niyang mag-shoot ng around 5 seconds sa 5.3K ng around 120 FPS. Tapos makakapag-shoot ka naman ng 15-second video gamit ang 900p at around 360 FPS o kaya 720p at around 400 FPS. So napakataas na frame rate yun. Pero yun nga lang, yung downside is that maliit or masyadong mababa na yung resolution, hindi na ganun kaganda. Tapos mapapansin mo rin na medyo naka-crop in na yung mga kuha mo or naka-zoom in na yung mga kuha mo. Now, in addition dito sa image quality nitong GoPro Hero 13 Black, meron din itong 10-bit color saka log profile na ang ibig sabihin lang, mas flexible siya pagdating sa color grading kasi mas marami at mas malawak yung nakaka-capture niyang kulay. Ang 10-bit color usually ginagamit yan sa professional setting, kadalasan sa mga commercial o kaya sa pelikula. Now, it is worth noting na itong 10-bit color niya available lang sa 4K saka 5.3K na resolution. Actually, hindi na yan madaling i-edit pag 10-bit. Now, isama mo pa dyan na malaki na yung resolution saka malaki pa yung file size, so medyo mahirap talaga siyang i-edit. Lalong-lalo na kung isang typical motovlogger lang. Pagdating dito sa X4, meron din siyang flat color profile. Hindi siya 10-bit, kundi 8-bit color lang. Now, unless masyado kang agresibo sa pagkulay mo ng mga videos mo, 8-bit is good enough. In fact, itong nakikita nyo ngayon, itong gamit na mirrorless camera ko, 8-bit lang din ang kayang i-shoot. Bago ko makalimutan, itong dalawang action camerang to, kaya din mag-shoot ng HDR or High Dynamic Range. So magagamit mo yan sa mga contrasty situation. For example, dadaan ka sa isang malilim na lugar, maraming building o kaya maraming puno, tapos tirik yung araw. So maka-capture niya yung detalye galing sa highlights hanggang sa shadows. In terms of picture naman, kaya nitong mag-shoot ng 72 megapixel na photos. Kaya din nitong kumuha ng 11K 360 time-lapse video. Now, pareho mo silang mare-reframe yung 360 photos saka time-lapse video. So technically, unlimited din yung mga anggulong pagpipilian mo. Samantala, itong GoPro kaya nitong mag-shoot ng 27 megapixel na photos. Kaya din itong mag-shoot ng 5.3K na time-lapse video. Now, by the way, pareho silang mayroong kakayanang kumuha ng raw photos. Kapag audio quality naman yung pinag-uusapan mo dito sa dalawang kamerang to, pareho silang maganda yung nakukuha mong recording kahit internal mic lang yung gagamitin mo. Given na yung sitwasyon hindi mahangin. So, extend natin konti. This is an audio check. Mic check 1, 2. Hero 13 Black versus Insta360 X4. Pero pagdating sa pagmumotor na masyadong malakas yung hangin, kailangan na natin ng wireless o kaya wired mic. Pagdating sa wired mic, kailangan natin ng mic adapter. Bale, ito yung sa Insta360 X4. Ito naman yung sa GoPro Hero 13 Black. In terms of audio quality naman na kukuha natin sa mga kamerang to. Yo, what's up mga kaibigan, it's your boy Jerry of JCam. Nagbabalik na naman tayo. Pag-uusapan natin ang gamit na action camera ko, ang Insta360 X4 against the Hero 13 Black. Yo, what's up mga kaibigan, it's your boy Jerry of JCam. Nagbabalik na naman tayo. Pag-uusapan natin ang Insta360 X4 versus the GoPro Hero 13 Black. Now, kung nakamount naman ang mga kamerang to sa handlebar ng motor natin, mas mainam na wireless yung setup natin or wireless mic yung gagamitin natin. Good thing na itong dalawang to nagsusupport ng Bluetooth mic or wireless mic setup. So in my case, nagagamit ko itong dalawa or naprepare ko siya gamit yung Fridcon intercom ko.
as their wireless mic. Now, idagdag ko na rin dyan na itong dalawang to, meron silang voice control na na-activate mo or nagagamit mo kahit naka-wireless mic sila. So, pwede kang magsalita sa mic mo para mag-start or mag-stop ng recording o kaya kumuha ng photo. Take a photo. Start recording. GoPro, take a photo. GoPro, stop recording. Now, in addition, itong X4, meron ding gesture control. So, kung gusto nating mag-stop at mag-start ng recording, pwedeng kamay lang ang gagamitin natin. Ayan, nagre-record na yan. So, stop natin. Yan, nag-stop na. Tapos, kung gusto naman natin kunan ng ating sarili ng pictures, peace sign lang. Ayan. Yan. Kumukuha na siya ng pictures. Tapos, gumagana siya kahit meron tayong glove sa ating mga kamay. Pagdating sa field of view, makikita natin yung advantage nitong Insta360 X4 na isang 360 action camera. Napakalawak o napaka-wide ng kuha nito na nakakatulong para mas maging immersive yung mga riding shots natin. Nagagawa nitong kunan hindi lang yung nagmamaneho, pati na rin yung ating motor. Gaya ng nasabi ko earlier, parang lumulutang yung camera. Now, to be fair, itong GoPro Hero 13 Black, malawak or wide din naman yung kuha. Pero kahit hyperview yung FOV niya o kaya gumagamit ka ng additional accessory, yung ultra-wide niya na lens, hindi pa rin niya mapapantayan itong X4 pagdating sa lawak ng field of view. Isa pang advantage na resulta din ng napakalawak na kuha ng Insta360 X4 ay ang nakakamanghang stabilization nito gamit ang flow state stabilization ng Insta360. Kapansin-pansin din na yung mga stabilized videos niya hindi nagka-crop in o kaya hindi nagzo-zoom in. Tapos meron din siyang horizon leveling na kahit ikot-ikutin mo tong camera mo or itong Insta360 X4, mananatiling leveled yung horizon niya. Parang MotoGP na kahit bumabangking yung mga nagbumotor, yung horizon niya leveled pa rin. Well, itong GoPro meron ding magandang hyper smooth stabilization technology. Tapos, meron din itong horizon leveling. Pero yun nga lang, since iisa lang yung lente niya, hindi ganun kalawak at nagkakaroon ng crop yung mga stabilized video nito. Lalong-lalo na kung naka-enable yung horizon lock niya. So in other words, mas wider, mas stable, mas immersive ang nakukuha mong video dito sa Insta360 X4 kumpara dito sa GoPro Hero 13 Black. Now in terms of operation, lalong-lalo na sa pag-shoot ng mga videos, mas nadadalian ako sa paggamit nitong Insta360 X4. Well, dahil na rin yon sa malaking screen niya tapos yung mga buttons niya. Idagdag mo pa daw na hindi mo na siya kailangang iharap sa subject mo kasi nga, nakaka-capture naman niya yung buong paligid. Tapos nakakatulong din yung gesture control saka voice control nito. Meron din siyang tinatawag na smart feature na pwede mong i-cancel yung recording mo. Long press mo lang tong shutter button niya kung hindi mo nagustuhan yung video na kinukunan mo. Pero pagdating sa post-production, mas madali itong Hero 13 Black. Kasi yung mga files na na-shoot mo, pwede mo siyang i-edit directly o kaya i-upload. Sa 360 videos kasi nitong Insta360 X4, yun nga, kailangan mo pang mag-reframe. Meron kang additional step. Good thing na lang na maganda din yung software ng Insta360. Mapa-cellphone app man o kaya yung Insta360 Studio sa computer. So from time to time, ina-update nila to. Tapos, meron silang mga features para mapadali yung pagre-reframe natin. In fact, meron akong tutorial kung paano mag-reframe gamit ang cellphone natin sa mga 360 videos na nakuna natin gamit itong Insta360 X4. So, pwede nyong tingnan yung previous vlog ko. Anyway, kahit kumakain ng oras yung reframing natin, may positive side pa rin naman to. Kasi nakakapili tayo ng mga angulo na gusto natin at pwede tayong mag-render ng unlimited na perspective galing sa iisang 360 video lang. Now, kung ayaw mo naman ng reframing, syempre, pwede mong gamitin yung single lens mode o kaya yung Mi mode na magre-resulta ng flat video na parang traditional action camera na rin. Now, itong GoPro Hero 13 Black, binalik nila yung built-in GPS. So sa mga gustong maglagay sa mga videos nila ng telemetry data katulad ng speed, elevation, saka yung mapa, pwedeng-pwede to. Unfortunately, ang Insta360 X4 walang ganon. Kailangan mo ng GPS remote kaya mga supported na running watch or sports watch para magkaroon ka ng GPS data. In terms of battery naman, itong Insta360 X4 sa 5.7K 30 FPS kaya nitong mag-shoot ng hanggang 135 minutes. Sa 8K 30 FPS naman, umaabot siya ng 76 minutes. Now, itong GoPro Hero 13 Black sa 5.3K 30 FPS, umaabot siya ng around 104 minutes. Tapos, pagdating naman sa 5.3K 60 FPS, umaabot siya ng 79 minutes. Yun nga lang, pagdating sa charging nito, ganun pa rin, matagal pa rin siyang mapuno. Base sa charging time ko na usually 20% up to full, umaabot siya ng
1 hour 30 minutes. Ito kasi napupuno mo siya ng around 50 to 60 minutes lang. Anyway, kung overheating naman yung pinag-uusapan, walang problema itong dalawang to pagdating sa pagmumotor. Kasi meron kang airflow. So, hindi ako naka-experience na nag-overheat itong dalawang to. Kung napansin nyo sa release date nitong GoPro Hero 13, isa sa binida nila ay yung upgrades nila sa mga accessories. Andyan yung mga lenses katulad ng macro, anamorphic, tapos ultra-wide. Meron din silang mga set ng ND filters na automatically na-detect nitong GoPro Hero 13. Saka meron din silang battery door na merong magnetic na charging. Pero yun nga lang, another investment na yon, another gastos kasi bibilhin mo sila separately. At kung di ako nagkakamali, yung mga accessories na yon, yung additional accessories na yon, nagkakahalaga more than the camera itself. Willing ka bang gumastos ng ganung halaga? Now, speaking of halaga, ang presyo nito is around 25,990 pesos sa standard package. Ang Insta360 X4 nagkakahalaga ng 30,990 pesos standard package. Now with all that being said, parehong maganda itong mga action camerang to. Magkaiba nga lang sila ng pros and cons. Saka hindi naman lahat sa atin na kayang bilhin itong dalawang kamerang to. Siyempre, nasa sa inyo na yon kung alin dito sa dalawa yung swak sa pangangailangan at workflow nyo. As for me, bilang isang motovlogger, well, ito yung pipiliin ko. Ang Insta360 X4. Obviously, hindi pa kayang pantayan nito ang image quality ng GoPro Hero 13 Black. Pati na rin yung slow-mo capability nito. At wala din itong 10-bit color. Pero ganun pa man, hindi lang naman yon yung pinagbabasehan ko. As a motovlogger kasi, mas marami akong option dito sa Insta360 X4 pagdating sa perspective na nakukunan nito. Idagdag mo pa dyan yung napakalawak at napaka-immersive na mga kuha niya. At yung mga creative shot na pwede mong magawa dito. Saka syempre, since nangmumotor tayo, isasalin na natin yung class-leading stabilization ng Insta360 X4. As for its video quality, well, good enough na yung nakukuha ko dito sa Insta360 X4 sa mga paggagamitan ko. Gagawa din ako ng video kung paano ito gagamitin sa mga motovlog nyo kung ito lang yung camera na meron kayo. So abangan nyo yan kasi mag-a-upload ako nyan soon. Speaking of abangan, meron din akong nasagap na balita na si Insta360 magre-release daw soon ng Insta360 Ace Pro 2. Ano kaya yung magiging improvements nito kumpara dito sa naunang Ace Pro? Mas maganda kaya yun pang motovlog or gamitin natin sa pagbumotor natin? Well, lahat ng yan masasagot natin soon. Kaya abangan nyo rin yan. Check out Moto.